Habang kumakanta sila, kaya ako i-compile nila lahat ng kanilang mga kanta ilagay sa CD. Ibibili nila. Bibili nila. I think maganda pakinggan naman. Thank you. Pauuna po ni Brother Raymond, they are really working hard to sing glory sa ating Panginoon. Kaya next Sunday, mga kapatid, this coming Sunday, magkakaroon sila ng concert dito ng hapon. Amen? Kaya huwag niyo dapat mamimiss po yan. So, this coming Sunday, mag-start po tayo late. Imbis na 3 o'clock, medyo madidilimin natin. Siguro ko na 5 o'clock siguro, 5 o'clock. Dahil madilim na yun eh. Ha? At sila po ay kakanta ng para mga 11 kanta yata. Pag 12 yung akin. Pala pumunta. Bring visitor mga kapatid. At meron po tayong evangelist na darating din. He will be preaching sa afternoon service po natin. Ang pangalan niya po ay si Evangelist Pete Rice. Kung narinig niyo po yung John R. Rice, pamangkin niya po ito, mga kapatid, o yung mga higante sa pananampalataya. Galing na po siya dito last time, pero hindi po malaman makapag-preach dito po niya sa atin. Kasi atin po sila distribute sa mga churches last time. So, this coming Sunday, 5 o'clock in the afternoon. Diba? Meron pong mini concert, yung ating pong yung ating pong God's Heritage, plus ito pong si Evangelist Pete Rice. At siyempre po, yung main event, yung aking solo. Pag nakauwi na po kayo lahat. Wala nang tao dito sa ako sa solo. Okay? At siyempre po, binabati po rin yung aking may bahay kung po ay magdiriwang ng aming pong wedding anniversary bukas. Kaya nagpapapogi ako, kapalitan ako ng bata eh. Amen! Sabi ko, may regalo ko sa kanya, mamaya pa rin bibigyan. Pinipilit po ako sa iyan. Sabi ko, surprise yun. Mamayang hapon po. Pinipilit ko po ako, gabi na po. Hindi ko na sabihin ko na bahay at lupa. Kaya hindi ko kaya yun. Pero meron ako ibibigay sa kanya. Mamaya. Gusto niyo malaman? Baligay mamaya. Alas 3 ha? Wala pong magbabayo. Naghanda po kami po. Nagpa-cater po kami. Ng puro pansit. Amen! Alam niyo pa, mga kapatid na meron po ako nakita sa pagkaibigan na evangelist din po siya, pangalan niya po ay si Kilgore. Akin po sinare sa inyo po yan, na yan. And I would like just to read ito po, ito po kanyang article na nag-share. Ano po? Sabi niya dito, anybody can damage a relationship. But it takes courage to fix one. Amen? I was just thinking of how people respond when their feelings have been hurt. So often they go on the attack as though they can no longer see all of the good that person has done to them previously. I learned a long time ago to view people as broken rather than as bad. Dapat i-view daw natin yung tao, broken siya, hindi yung salbahe. Why is this so important to me? Because if a person is broken, they can be fixed. But if I view that person that hurt me as bad, then I will write them off and discard the relationship. Ayaw ko na salbahe kasi. Yan po. Kaya often the hurt person will then go into a full-blown verbal attack mode in which they will explode at you.
Yet at other times will do as I sadly read on Facebook. Far too frequently will unleash a verbal barrage exposing the highlights of the dirty laundry for the world to see. Why can't we submit to God's counsel? Proverbs 15:1, Ephesians 4:15, Ephesians 4:25, 1 Peter 4:8, Colossians 4:6. Yes. We need to learn how to answer every person. Proverbs 17:27, Proverbs 18:8, Proverbs, I wanted to provide us with a good Bible study to teach us of our words. May we all submit to biblical change so that we can experience God's blessing upon our words. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in the sight of the Lord, my strength and my Redeemer. Psalm 19:14. To whom should we go and seek forgiveness for your words that had been as an arrow which burns the heart of another? Why would any of us want to hurt another? Amen? Kaya mga kapatid, at medyo parang taong ayaw mo, you always view that person as a broken person, not a bad person, because broken can be fixed. Yung bad, nalayuan mo na. Amen? Okay, ngayon po ang ating message po ngayon, mga kapatid. It's all about showing respect. Respeto po. Yan na po ang nawawala sa ating pong society po ngayon. Amen? Napapansin niyo po ba yan? Diba? Yung masarati na yun, sports cup. Inuelyuhan yung isang MMDA, sinuntok na sinuntok. Diba? Na wala na pong respeto sa mga otoridad. Now, and we are in that kind of generation right now. Na yung mga bata, diba? Dati, nagagalit magulang, kaya ng mga anak na nagagalit sa kanilang mga magulang. Amen? So, we are losing the respect. Ay, kapatid. Ang araw, di ba, naalala ko na ako po ay grade 1. Pag tumugtog po ang pagpasungawin, kahit ano po ginagawa mo, hihinto ka, at ikaw ay magbibigay galang na doon po sa pagtaas at watawat natin. Ngayon po, maliwanag na po, mga kapatid, ng mga yan. Di ba, amen? So, yan na po, kung mayroon mga ma-endangered po, nakaugalian sa Pilipino, yan na po ang nawawala sa atin, respeto. Amen? Tayo po natin tumayo. Sampu natin sa 1 Peter chapter 2, verse number 17. 1 Peter chapter 2, verse 17. Basahin po natin. Naising verse na po ito. Diba? Sabay-sabay po natin basahin. Wala po kayong Bible. Tignan nyo na lang po sa ating monitor. At kung may Bible naman kayo, at malabo na yung Bible nyo, sa monitor na rin kayo tumingin. Amen? Okay. Ready? 3. Pagpala ng Diyos, salamat po. Nakabasa niyo yung salita. Dalangin namin, Panginoon, po po ang panguna sa aming pag-aaral na gagawin. Tinataas po namin kayo, Panginoon. Salamat po. Sabihin mo po ang inyong pong lingkod, Panginoon, na siya mag-ahatid sa inyong pong mensahe sa umaga ito. Sa mo po ang puso at isipan, Panginoon, ng bawat isa na narinig po kayo. Pero mo po sa aming kalalitaan, wala pa pong katiyakan ng langit. Iligtas po po siya, Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang pong paghingi ng tawad sa inyo at pagtanggap ni Kristo sa kanyang puso na maging Panginoon ang sarili niya pong tagapagligtas. Salamat po, Diyos, sa po aming inilig sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Mapuno po tayo. Alam niyo po ba, ang ating po world, no? We live in a very rude world. Kasi po, para magkakala yung mga walang galang, walang galang na mundo, at po tayo na bubuhay ngayon. Sabi nga na, yung isang article po na isinulat, ang sabi nga ng title, The Decline of Respect in the Philippines. The decline of respect. Unti-unti na po nawawala. Para maganda tayo po ngayon ay nasa age of irreverence na po. Wala na pong paggalang. Kukunti na lang ang may respeto sa ating po mga gobyerno.
Diba? Nagiging parang magiging alam po ba, noong araw, pag sinabing presidente, halimbawa ng kapanahunan ni Presidente Marcos, pag sinabi, tinanong ka, sino ang presidente? Who is the president of the Philippines? Paano natin sinasagot yan? His Excellency, di ba? Ano ba yan? Ferdinand Edrolin Marcos. Lagi nakakapit yung His Excellency. Natatanda niyo po ba yan? Di ba? Ganun po eh. Di ba? Nung nawala ng pamagabatin, itong si Marcos, kapag tinanong, sino ang presidente ng Pilipinas? Cory Aquino. Nawala na, naging very casual na po, di ba? Cory Aquino. Di ba? FBI. Erap Estrada. Di ba? Lalo na po, yung mga Erap jokes. Noong araw, presidente, ginawaan ng mga joke. Na siya ay papunta na doon sa airport. Sabi niya, bilisan mo, mahuli na tayo. Nakita po niya, nakasign na namin gano'n, airport left. Sabi niya sa driver, sige, bilisan mo, yan. Umalis na tuloy, left na tuloy. Yung mga ganun po, mga kapatid. Sa bababaksak naman po, ang respect na educational institution. Diba? Dapat pag may pinag-aralan tayo, lalo tayo marunong rumispeto. Pero ang nangyayari nga mga kapatid, hindi na po ganon. Mga even religious institution, hindi na rin po nire-respeto po ngayon. Amen? Diba? Pag ikay nangangaral ng salita ng Diyos, minsan, sasabayan ka pa ng malakas na mga interior. Yung mga ganon po. Kaya, ganyan po nangyayari. Kaya mundo po natin ang kapatid ay, nawawalan na po ng galang. Samantalang sinasabi ng Bible, di ba? Atin po igalang ang ating mga magulang. Honor thy father and thy mother. Mga kapatid, yan po ang fifth commandment sa ating pong Biblia. Sinabi din, we need to respect the authority. Romans chapter 13. At marami po mga sinasabi po dito sa Bible. Kaya dito po, we're going to look at how to give and to get respect. Natural mga kapatid, you can only give what you get. Ganyan. Kaya gusto mo yung respeto ka, mga kapatid, matuto kang magbigay ng respeto. Para ikaw ay respeto. Kaya yan, pati same po yan. Now, the way you get respect is the way you give respect. Amen? Maliwanag po ba yan? Okay. Now, meron po tayo sa apat na kadahilanan po yan. One reason why the Bible says that you should respect everybody regardless of their lifestyle. Minsan kaya yan, mga kapatid, di ba? Ang ginagawa lang po natin, gusto natin respeto, pinipili lang natin. Di ba? Pero di po, regardless of their lifestyle, mga kapatid, ay atin po sila na i-respeto. Regardless of their religion, regardless of their behavior, or yung kanilang pong mga beliefs. Hindi porke hindi naniniwala sa paniniwala mo, hindi mo na siya i-respeto. Ako niyo ba? Okay. Kaya the Bible says every person should be treated with respect. Bakit po kailangan natin i-respeto lahat ng mga tao? Number one reason mga kapatid. Because God made everybody. Amen? Amen? Kaya kailangan natin mga kapatid, i-respeto lahat ng tao sapagkat lahat ng tao nilikha ng ating Panginoon. Okay. Sa Psalm 8, verse number 5, Psalm 8:5, sabi yan, for thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honor. Amen? Sabi kami, ang tao ko, created tayo, just one step, mga kapatid, sa akin. A little lower than the angel. Tingnan niyo po, kung yung angel ay talagang magandang creation, tayo na po ang kasunod. Amen? Tayo po ay nilikha ng ating Panginoon. Sa ibig sabihin mga kapatid, everybody is created by God, and God, alam niyo po ba, ang ating Panginoon, hindi po siya nag-create ng mga junk. Opo. Kaya hindi ka junk mga kapatid. Huwag ka titigil sa salamin, sasabihin mo,
Maganda ba ako? Meron kasi mga nagpupo, di ba? Amen? Nalala ko ng araw sa Tambatan, si Hati yata yun eh. Nananalamin. Sabi niya gano'n, yun na may kinausap niya, sabi niya, ate, gusto mo ba yung mukha mo? Hindi ko narinig. Kasi mga pamukha ko eh. At natin question ko yung mukha ko. Gusto mo ba yung mukha mo? Hindi ba nagkalang natin? Now, ano man ang iniisip mo tungkol sa iyong sarili, you are not a junk in God's sight. Amen? Dahil si kanta. Dawa, kanta, pinagkata na. Ano yung sinabi mo? Nabasa ko yun, ha? Kaparehas ka dito, ganun yung sinabi. But anyway, na hindi mo nag-create ang Panginoon ng junk. Ano po? Ha? Tayo po ay create ng Panginoon. Sabi nga, there are no worthless people. But there are people who do worthless things. Tama po ba yan? Diba? Kaya po mga kapatid, hindi po tayo worthless. Bagsa ba naman, merong mga tao gumagawa ng ganoon. There are people who do wrong things. But they are not all of value to God. Ibig sabihin, na kahit na po'y mali ang ginagawa, maalaga pa rin sila sa ating Panginoon. Kahit nga yung mga alababon, mahal pa rin ng Panginoon eh. Kaya hindi na bakit kailangan tayo ng respeto because God made everybody. God made you and me, mga kapatid. Kaya huwag kang mawala ng respeto sa sarili mo sapagkat ikaw ginawa ng Panginoon. Pagkatawa, ano na ilan? Bakit kailangan ng respeto natin lahat ng tao? Because God died for everyone. Amen? God died for everyone. Ano po? Sabi kami, sinasabi ng Panginoon na ang lahat ng mga tao is worth dying for. Ibig sabihin, the very reason why ang ating Panginoon pinako sa krus ng Kalbaryo ay dahil po sa atin. Kaya po siya na ipako doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa iyo, dahil sa akin, at dahil sa ating lahat. At sinasabi nga ng Panginoon, kayo ay mahalaga sa akin at ako ay handang mamatay para sa iyo. Kaya ganun po tayo kahalaga sa ating Panginoon. Diba? Kaya po sinasabi po sa ating po dito, God made them, so God made us, then Christ died for us. Kaya dito po pinapakita na kailangan nga po tayo ay magbigay respeto sa lahat. Pangatlo, nakadahilanan. Now, why should I respect people or why should I show respect to everybody? Ang pangatlo po, because it shows I know God. Kasi po, pag ikaw ay taong marespeto, doon po napapakita na ikaw ay kumikilala sa ating Panginoon Diyos. Amen? Sa madaling sabi, mga kapatid, ang taong walang respeto, kahit ano pa ang sabihin mo na ikay mga Diyos, hindi ka dapat paniwalaan na ikay mga Diyos. Amen? Amen? 1 John chapter 4 verse 8. He that loveth not knoweth not God, for God is love. Yan ang sabi mo. God is love. Kaya mga isang tao, hindi po marunong magmahal at hindi po sabihin natin is not kind, that it shows that we do not know God. Amen? Kaya hindi po ba nila, ito po, love always treats people with respect. Amen? Amen? Dapat, kung ikaw ay merong minamahal, yung minamahal mo, nire-respeto mo. Kaya yung boyfriend, girlfriend, mahal mo ba yung girlfriend mo? Ako, ayun ang tingin mo. Kaya,
Kayo may naman kayo, may may boyfriend. Wala rin. Kasi baka girlfriend ka lang, hindi ka naman boyfriend ng boyfriend mo. Parang yung pagmamahalan nyo, one way lang. Pero dito po mga kapatid, love always treats people with respect. At yan nyo po, pag mahal mo magulang mo, then you will respect your parents. Ama? Amen? Pag mahal mo ang kaibigan mo, then you will respect your friend. Di ba? Now, if you love the church, then you will respect the church. Di ba? Ganun po eh. Kaya, dito po mga kapatid, tingnan nyo, you look at the life of the Lord Jesus Christ. He treated even his enemy with respect. Kaaway niya lang po, nirespeto niya pa. Di ba pinapako nga siya eh? Sa krus, di ba? Pinako siya. Ano ba sabi niya, Panginoon? Ano ba sabi niya? Ama, kidlatan mo nga yun, nagpapako ng kamay. Di ba? Nagpako. Hindi, sabi niya, Ama, patawarin niyo sila, hindi nila alam na ginagawa. Amen? Sa ganun po, hindi po walang galang o hindi po salbahe God or the Lord Jesus Christ, but that was not really rude to them. At sinabi niya nga po mga kapatid, even his very enemy ay nirespeto ng ating Panginoon. Na meron po palinagay, ito po, na if I am filled with Jesus Christ's love, ito po, and if Christ's Spirit is living through me, then I'm going to treat other people the way Jesus did. Amen? Now, the way Jesus did, I am going to treat them with value and dignity. Amen? May mga taong sinaktan ka. May mga taong nagtaksil sa iyo. May mga taong umaway sa iyo. Then treat them how the Lord Jesus Christ treated them. Ano po ang ginawa ng Panginoon? Now, the Lord Jesus Christ, mga kapatid, treat them with value and dignity. Mahirap yata yun na. Mahirap mo talaga. Amen? Sinalbahe ka na, i-respeto mo pa? Oh, kaya, bigyan ko kaya halimbawa. Meron taong sumalbahe kayo. Na, ang ginawa mo, sinalbahe mo siya. Ang tanong ay ito, ano napatunayan mo? Sige nga na, napatunayan mo. Magaling ka sa kanya? Magmatapang ka sa kanya? Oh, sabihin natin ka na, magmatapang ka sa kanya. Ano na-accomplish mo? Ano ang naging pakinabang? Wala eh. Hindi ba, amen? Oh, dapat po, anong gagawin natin? Kung paano sila tinrato ng Panginoon na meron ng value and dignity, then the same way that we should do if we are filled with the love of the Lord Jesus Christ. Kaya kasi wala yung pag-ibig talaga ng Panginoon sa ating puso eh. Amen? Diba? Alam niyo po, madaling kumante. Na pag may kinagrabyado na, gagantihan ko yan. At gagamitin pa natin yung verse na tooth for a tooth, eye for an eye. Hindi ba? Gaganti tayo. Okay, pag kumanti ka, ano na patunayan mo? Amen? Wala eh. Diba? Sabi ka rin sa Great General mga kapatid, no? In order to win, or the best way to win a war is to prevent one. Gusto mo magtagumpay sa isang gera? Umiwas ka sa gera. Kasi pag may gera, mga kapatid, walang nananalo, lahat talunan. Ginera ng US ang Iraq dahil meron daw mga mass destruction ng mga nuclear, di ba? Ano ang nangyari? Durog ang Iraq, baon sa utang ng Amerika. Sino nanalo? Wala. Amen? Amen? Kaya ganyan, magipag-away ka, walang nanalo eh. Magkakaroon lang ng mga collateral damages. Yung mga tao nakatingin sa'yo, sasabihin ka lang, bakit sila ganun ngayon? Dati, ganun sila. Bakit na ganun ngayon? Tama niyo po?
the Lord Jesus Christ treated them with value and dignity. Kaya, alam ko po, maraming bagay na umiinis sa inyo. Yung bagay naman madali po kayong mairita. Pero maganda sa inyo, yung madali kayong mairita. Meron ba? Ano ba kayo? Ngayon, tanungin mo yung iyong katabi. Ano ba yung bagay na madaling makairita sa'yo? Sige, tanungin nyo na. Sige, tanungin nyo. Ano ba ang bagay madaling makairita sa inyo? Sige. Dahil sabihin mo, pastor, madaling makairita sa akin, yung inuutusan ako ng pastor na kung sabi yung katabi ko. Meron naman tinanong. Sabi ko, ano ba ang nakakairita sa'yo? Sabi yung ginagamit ko na hindi nagpapalan. Amen? Meron pa isang tinanong. Sabi ko, yung text daw ng text, na ayaw nyo na makipag-text. Yung mga gano'n. Di ba? Amen? Kaya na-text ko, sabi ko, kaya tayo na. Di ba? Alam niyo po ang marami. Nasubukan nyo na mayroon tatawag sa inyo, sasabihin nyo na, nag-ring yung telepono mo. Pag sagot mo ka lang, hello, sabi mo ka lang, bigla yung kakabilang ko na, sabi ka, sino to? Di ba? Siya ang tumawag, ikaw ang tatanungin. Pero nakakakar yun. Ano ba? Yung ikaw ay alam na meron kayo ng mga event, di ba? Di ba? Yung misis mo, merong telepono, di ba? Amen? Tapos tatawagan mo, ring lang ng ring. Di ba kayo tayo? Amen? Yung mga text mo ba, sabi mo gano'n parang, yung parang yung nag-labor kayo, doon nabasa niyo yung text, nanganak na, at 3 buwan na yung anak. Amen? Nakakainin kayo ng kapatid ano mo yun? Yung pinitintasan kayo na mataba kayo. Actually, binati lang naman kayo, taba mo ngayon. Kaya nakakainin kayo, di ba? Amen? Amen? Yung mga ganun po, alam mo ba? Yung mga tao na pag nagpatugtog ng musika, umot ng lakas. Wala kayo mga kapatid? Ano ba po? Yun nga, yung makulit mag-text. Ano pa? People who take, para magandaan kita niya, di ba sa SM? Meron nakalagay doon, express lane. Di ba? Express lane, nakikita niya, ba dapat maliliit na basket lang yan Ano ba po yung basket na yun? Orange ba yun? Yung green basket, di ba? Dapat yung mga konting item na bigla kami masusundan. Ang dami ka lang gano'n, mga 4 yata na gano'n puno-puno. Isa na di ba nakakairita? Yung mga ganyan mga kapatid, di ba? Ano ba? Yung nakakairita, meron kasi lututan, tapos yung mga cup ng mga McDonald's, di ba? Yung tinatapon sa bintana ng mga sasakyan. Nakakairita po yan mga kapatid. Ano ba? Yung mga tao na pagkinakiran, hindi binabalik doon sa tamang lalagyan. Yung kanyang minuwa. Nakaka-irita po yan, mga kapatid. Di ba? Amen? Marami pa Marami pa pong nakaka-irita. Pero ano din po ba, mga kapatid? Eto po. I need to treat everybody with respect because God made everybody. Jesus died for everybody. And it shows I really know God. Then number 4, ito po, because I'll get back what I give out. Babalik sa akin kung ano yung binigay ko. Amen? Ano po yan? The law of the harvest. Kung ano yung tinanim, yun ang iyong aanihin. Diba? Kaya what goes around will come around. Diba? Ganun po yan. Kaya, kung ano po, whatever you want in life, sabi po ng Bible, dapat po, mga kapatid, kung ano gusto mo, yun ang ibigay mo. Kaya gusto mo ma-respeto ka ng tao, marunong ka dapat rumispeto. Ganun lang po kasimple po yan. Kung gusto mo matrato ka ng tao na
maayos, then tratuhin mo rin ang tao na maayos. Kasi mga kapatid, you will get whatever you give out. Amen? Na? Kaya yan po ang napakalungkot na. Tingnan niyo po dito sa Proverbs 11:17. 11:17. A merciful man doeth good to his own soul, but he that is cruel troubleth his own flesh. So, ano po sinasabi po rito mga kapatid? Now, you simply treat other people with respect. If you want to be treated with value and dignity, yun din dapat ang ibibigay mo sa mga tao sa paligid mo. Ganyan. Alam niyo po, great people are just ordinary people who make people feel great. Tignan po yan. Great people are just ordinary people who make people feel great. Ano pa? Great people make people feel great. Kaya the most respected people are the most respectful people. Opo. Hindi na napakaganda. Sabi sabihin yung respect, hindi mo diniliman yan. Kung ano yung iyong binigay, yun ang ibabalik sa iyo. Na? Halimbawa, tignan nyo pag nakakita kayo ng taong nag-smile, ano ang ginaganti mo? Smile. Di ba, Chay? Paano pag in-smile ka na isang pagpungay na aso? Takbo! Nagkakagalit ka na. Di ba? Kaya paano hindi mo smile na pag sinimangutan mo, si Mama hindi gaganti sa iyo eh. Pag in-smile mo, mga kapatid, mag-smile din yan. Ganyan po eh ang mangyayari. They show it and they receive it in life. Kaya kung anong pinapakita mo, yun din naman ang bumabalik sa iyo. Di ba? Kaya pag ikaw medyo suplado, mga kapatid, kasuptaduhan at kasupladahan din ang bumabalik sa iyo. Ganyan, mga kapatid. Kaya dito, how can I show respect to others in practical way? Meron pa tayong lima. Kaya paano natin makikita, yan ay number 1. Alam niyo po, no? When I speak to other people, I need to be tactful, not just truthful. Ingat. Amen? Alam niyo po ba kasi, pag yan ang sasabihin, depende sa tono ng pagkakasabi. Minsan, the same word, iba ang intonation, nag-iiba na ang meaning. Halimbawa yung, hello. Hello. Amen? Hello. Hello. Iba na kagad, hindi lakas mo na, nag-iba na ang meaning. Tama niyo po? Hello. Hello. Pero pag tinatang pa, hello. Hello. Iba na ang meaning, di ba? The same word. Pero yung intonation na kapatid, nag-iiba. Kaya when I speak to other people, I need to be tactful. Not just truthful. Tingnan niyo po dito sa Proverbs 15, verse number 4. Sabi diyan, ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay. Ngunit ang kalikuan yaon ay kasiraan ng diwa. Now, a wholesome tongue is a tree of life, but perverseness therein is a breach in the spirit. Kasiraan. Sabi ka rin nila na, yung mga kind words na yan ng buhay, para tignan niyo po, nakakala yung mga rude, yung mga words, cruel words, mga kapatid, parang nakakasira ng ano yan eh, ng timplada ng ating araw. Diba? Parang kain na tayo, diba? Parang diba, kain na. Diba? Parang okay, diba? Pagkari kain na lang. Diba? Diba? Kain na tayo, diba? Pero ay kain ka na lang. Diba, amen? Nagyayapa. Parang wala kang ginawa sa buong araw, sabi kain ka na lang. Kaya parang ganun po. Ang pinapakita po dito sa atin. Okay? Kaya, yung mga, pag
pagsasalita. Dahil dito na learning how to be truthful and tactful at the same time. Para ito ay absolute, essential po sa ating pong pagiging marespetong tao. Kasi tingnan nyo, meron tayong mga yung collection na yung definition ng tact, yung T-A-C-T. Okay. Pag sinabi ikaw ay tact or tactful, tact is what you think, yung ano yung nasa isip mo, pero hindi mo sinasabi. Tactful ka pa ganyan. Diba? Halimbawa, meron ako nakita kay Adin, naisip mo. Pero hindi ko sinabi sa kanya, dahil alam ko, hindi magiging healthy para sa kanya kung sinabi ko. Nakanya mo? Sa hindi, ibig sabihin, hindi lahat ng malalaman mo, ipo-broadcast mo agad. Na hindi ka na po truthful, mga kapatid, you need to be tactful also the way you speak to others. Ano pa? Tact is the ability to make a point without making an enemy. Di ba? Minsan meron kang pinapaliwanag na pag tactful ka, mga kapatid, ipaliwanag mo yan na yung pinapaliwanagan mo, hindi mo magiging kaaway. Amen? Kaya dyan yung mga broadcaster na narinig ko, minsan in-observe ko, parang ganun sila. Meron gusto nila sabihin, di ba, may papanatan nila isang politiko, sasabihin po nila yan, na lahat ng gusto nila sabihin, tapos bilang kakapyo at sasabihin ganun, yan po ang mga sinasabi ng ating mga listener, pinabasa lang namin. Pero nasabi na lahat nila kung gusto nila sabihin. Di ba? Okay. Now, ano ba? Isa pa, tact is treating everybody as if they knew what they were talking about. Halimbawa, mayroon ng kwento tungkol sa computer. Di ba? Tapos, hindi niya alam na mas magaling ka sa computer. Di ba? Kaya lang gagawin mo. Sabi mo, bilang tumigil ka nga. Parang wala namang ano ba ito? Wala namang hindi mo ako pwede paniwalagan na ganyan, magaling ako sa'yo. Hindi po tactful yun, di ba? Makinig ka lang ng kapatid, na kunyari naman, bilib na bilib ka doon sa kanya sinasabi. Saka mo na lang siya i-correct mong araw, di ba? Amen? Parang yung isang mag-asawa, yung mag-asawa ko. Noong una, nagluto ng kanin, kinain. Hindi po hindi hingin ba? Ang tawag sa amin niya sa Ilocano ng pusil. Bigas pa ba? So kain lang na kain. Kasunod na araw, gano'n na naman. Kain ng kain pa rin. Nang pangatlong araw, gano'n pa rin. Hindi na umiimik yung mister. Nung ika-apat, gano'n pa rin. Pero yung misis, yung maayos na. Sabi gano'n ng mister, sarap ng kanin natin ganyan. Sabi gano'n, ba't kayo mo lang sinabi yan? 4 na araw mo lang kinakain yan. Sabi kasi, pag sinabi ko sa iyo na hindi masarap nung una, baka daw masaktan ka. Kaya ngayon ko lang sasabihin na hindi ayos yung mga nakaraan. Ngayon ayos. Kasi naitama na, di ba? Amen? Na parang magandang lumabas, nagawa ko lang. Pero 3 araw na palpa, 1 araw lang na tama. Amen? Amen? Sa ganun po nga, kung kagad pa kahin. Amen? Na hindi mo po turuan, hindi mo ba alam kung ano ako? Ako ay expert sa computer. Diba? Amen? Mapapahiya tuloy. Kaya ganun po, pag sinabi mong tact or tactfulness, ganun. Okay. Ano po? Tact is changing the subject without changing your mind. Ano po? Tact is speaking the truth in love. Pag ikaw po ay tactful ng batid, you always tell a certain person ng batid with love. Alam na nangyayari sa atin po, nagkakaroon po tayo ng confusion dahil sa tinatawag na yung rudeness tsaka frankness. Hindi, frank ka lang naman ako, frank ka lang ako hindi mo alam mga kapatid, yung pagiging frank ka mo, nagiging very rude ka na rin Nakuha niyo po? Sinasabi niya, frank ka lang ako, kaya ako sinasabi yan. Oo nga, frank ka, pero ano,
Ano ba yung magiging prangka mo? Amen? Baka nagiging rude ka naman na. No? Nasasaktan mo na yung tao sa pagiging prangka mo. Okay, na. Why am I going to say this? Pag sinabi natin, pag gusto mo maging prangka, tanongin mo muna, bakit kailangan mo masabihin ito? Am I going to say this to destroy them or to develop them? No? Ano ba? No? Am I going to say this to build them up or to tear them down? Minsan sinasabi natin, hindi, kasalanan yan eh. Kasalanan yan. Dapat malaman niya, prangka lang ako. Okay, wala na po problema. Sabihin mo ang kasalanan, pero ano po? Tinutulungan mo siya, mag-build up, makabangon, o lalo mo siya idinidiin. Amen? No? Yan po, yung aking sinare sa inyo, from the very beginning, mga kapatid, we need to treat people, no, na mga broken, rather than treating them as one person. Sapagkat ang broken can be fixed. Amen? Pag sila, nagagawa. Dapat salbahe, iniiwasan na. At yung salbahe na yun, mananatiling salbahe kasi walang gumagawa sa kanya. Amen? So yun po, no? Kaya huwag natin po, huwag tayo ma-confuse dahil sa pagiging rude at pagiging prangka. Ano po? Na? Kaya pag sinabi mo ka doon na kasalanan niya, okay yun po, prangka ka doon, nasa Bible po yun. Pero ang tanong, meron ka bang solusyon para matulungan siya? Amen? Okay, pangalawa. Ano ba po yung practical? Ito po, when I am being served by people, I need to be understanding, not demanding. Alam niyo po ba, one of the greatest tests of your character is how you treat people when they serve you. Amen? Alam niyo kung saan tayo minsan pumapalya? Pag ikay pupunta sa restaurant, nagagalit ka daw sa waiter dahil ang tagal ng order mo. Hindi naman kasalanan ng waiter yun. Ang may kasalanan doon yung cook. Amen? Amen? Na pinagsilbihan ka na, pinagalitan mo ba? Ako po. Alam niyo po, yung nag-win sa akin, si Brother Edgar Santos. Ayun po yung tatay ni Mimi, yung taga-London pumunta sa atin dito. Mga dating waiter yan. Ha? Alam niyo po ba yung mga waiter, pag yaan ay sinukitan mo, duduraan niyang mga yan ang pagkain niyo. Sukit ka sa akin ha. Sinalagay po ito eh. Pag meron daw mayabang na way na mga customer, sige lang, murahin niyo kami, bastusin niyo kami, pero pag isa na, lahat. Hindi nila alam yun. Sarap na sarap pa yun, mga kapatid. Amen? Kaya mga kapatid nila, dapat maging understanding. No? Not understanding, not demanding. Ganyan po, mga kapatid. Tingnan niyo mo yung sinabi dito ni Luke sa 6:31. Ano sabi niya? And as ye would that men should do to you, do ye also to them likewise. Ano ang gusto mong gawin sa iyo? Ha? Gawin mo dapat sa kanila. Gusto mo ang tao maging mabait sa iyo? Di maging mabait ka sa tao. Gusto mo marespeto? I-respeto mo ang mga tao. Gusto mo ikaw, salbahin ng mga tao? Salbahin mo rin mga tao. Yan. Kung ano ang ibibigay, yun ang iyong makukuha pabalik. Bakit pa ako magbibigay ng pangit? Kung gusto ko lang, maganda ang aking natatanggap. Di ba? So yan po ang sinasabi po rito sa atin. Kaya kapatid, ano? Kaya tingnan nyo, pag ikaw ay naging salbahe sa kanila, magiging salbahe na siya sa'yo. Given na yan eh. Amen? Given na po yan, mga kapatid. Nalala niyo yung mga bata. Yeah, amen?
medyo napupuruhan ka, ang sunod na punteriya mo, gaganti ako dito. Gaganti ako, di ba? Amen? No, kaya maya-maya, yung laro nila, ganun na ngayon. Nagsusuntukan na, nagkapikunan eh. Amen? Oh. Kaya po malungkot po dito mga kapatid. Na, pag ikay nagsalita, tingnan niya na, pag-asawa, nag-away, sigawan ng sigawan, eh talaga po, aabot ka ng oras, sigawan. Pero pag yung isa mga kapatid, kakalma na rin yung isa. Diba? Kaya yun sabi ng Proverbs 15:1, ano po, a short answer, turneth away wrath. Pag sinagawan ka, gantihan mo ng malumanay. Amen? Ano sabi? No? Kakalma na alala ko ng aral si Sister Manu. Mas si Sister Manu Montanilla. Stanislaw lang po siya noon. Dalaga pa. Sa nangyari, nag-outing po at church. Doon kami sa Boy Scout of the Philippines sa Makiling. Sa nalito kami, mga kapatid, dito. Tapos si Ismael, yung anak ni Pastor Rolly, lumundag ay malalim. Nalulunod. Sabi ka naman ni Sister Manu, kay Noel Gatmaytan. Sabi, Brother Noel, si Ismael, nalulunod. Kasi lumana yung mga tayo din. Sama lang kang seryoso. Kasi nga, Brother Noel, si Ismael, nalulunod. Nakikita namin na nalulunod. Lundagan na kami. Tignan nyo, shock answer. Never away ba? Amen? Meron ba mga ganyan, mga kapatid, di ba? Minsan pag may kausap ako, sabihin ko gano'n, bilisan ko nga akong salita, iinip ako eh. Nakakainip ka. No? Pero gano'n pa man, mga kapatid, yan po isang practical. No? At tingnan niya. It takes great character and great maturity. No? Lagyan mo nga yan. Nasa po ba yan natin? Hindi, okay. Masahin ko na lang po. It takes great character and great maturity and great strength to be understanding, not demanding of people. Amen? Napakahirap po maging maunawain. Kaya tingnan nyo, pag meron nag-aaway, lagi ano po sabi, hindi mo kasi unawaan. Hindi mo kasi unawaan. Di ba? Amen? Hindi mo unawaan. Lahat mo gusto maunawa eh. Pero ang tanong, meron mo gusto umunawa. So, ibig sabihin, no? Para ikaw'y maging maunawain, then you need a great character, a great maturity, a great strength to be understanding and not demanding. Amen? Unawain mo naman ako. Unawain mo naman ako. Lahat po gusto gano'n eh. Di ba? Kaya medyo lundag ka daw sa kabila. Ikaw naman ngayon yung uunawa. Kailangan mature ka para maunawaan mo yan. Kailangan meron kang malakas na karakter para maunawaan mo yan. At para ikaw ay maging maunawain, kailangan mo ang Panginoon. Tingnan yan, sa paborito, why is that sometimes we are most disrespectful to the people we love the most? Alam niyo ba, minsan yung ating kapamilya, mas medyo rude tayo magsalita sa kanila kaysa sa ibang tao. Guilty po ako dyan. Amen? Amen? Na? Nung si Jill gusto mag-aaral magmaneho, sabi ko, sige, turuan kita. Nasisigawan ko. Pero pag iba ang tinuturuan ko, ang lambing-lambing ko. Ako. Inaamin ko yun. Sino ba ang aamin dito? Tama? Bakit nga ba mga kapatid? Kung sino pa yung ating mahal sa buhay, doon pa tayo nagsasalita ng masasakit na salita. Ako. Mali, dapat, di ba? Dapat, the other way around eh. Dapat malambing ka sa iyong pamilya, na, hindi, dapat mas malambing ka. Yan.
sa iyong pamilya at malambing ka lang sa iba. Ganon, di ba? Amen? Hindi naman yung malambing ka sa pamilya at awayan mo yung iba. Hindi po, mali yun. Mali pa rin yun. Di ba? Amen? Parang yan, mga kapatid, parang ganito Bakit kayo masipag sa church pag sa bahay mo naman? Tao po. Bakit gano'n? Di ba? Amen? Dito na maghuhugas kayo ng plato sa bahay, hanggat merong magagamit ng plato, hindi hugasan. Amen? Amen? Oh. Kaya ayun po mga kapatid, ang nangyayari kaya, dito po, we know people that treated their families in the way na para mga hindi naman ganun ang trato nila sa mga ibang tao. Hindi po ayos yan, mga kapatid. Amen? Kaya dito pinapakita pa rin po sa atin, dapat po understanding po tayo at hindi po demanding. Number 3. Now, when you disagree with people, be gentle, not judgmental. Pag ikaw po, hindi ka sumasakayon, huwag ka naman po maging judgmental. Dapat ikaw ay, maging gentle ka. Na hindi yung huhusgahan mo agad yung tao. Amen? Porque ba hindi naniniwala sa pareho ng iyong paniniwala ang tao, i-judge mo na siya? Ikaw po. Ganyan po ang nangyayari po sa atin Kaya tingnan niyo po, para po maiayos yung ating attitude, dapat we need to remember 2 things. Number 1, ito po, I remember, or we should remember, that ultimately every individual will be accountable to God for their own attitude, actions, and behavior. Amen? Mananagot tayo sa ating Panginoon. Sabi kami, kung alam natin na sa Panginoon tayo mananagot, hindi na kita kailangan i-judge pa. Apa niyo po? Pag nagkamali ka, hindi ka sa akin mananagot, sa Diyos ka mananagot. Kaya kung sa Diyos ka mananagot, wala na dapat akong gagawin sa iyo para panagutan mo sa akin yan. Yun ang unang tingala. Pangalawa, na dahilan, mga kapatid, hindi ako Diyos. I am not God. And because I am not God, then you are not accountable to me. You are accountable to God. Amen. Hindi yun sa akin, ako ang tutok sa iyo, sasabi, mali ka. Bakit? Kung mali ako, ikaw ba tama? Di ba sabi nga, pag natuturo ka ng ganoon, na ng isang daliri, tatlong daliri daw nakaturo sa iyo. Kaya kung medyo ikaw po ay, yung self-righteous, dapat pag meron kayo tinuturo, lagi gano'n, ikaw. Dapat daliri, sa kanya nakaturo. O di pinagtawanan ka pa. Kaya patuloy mo na yung tatlo, tira mo na lang yung isa. Kung gusto mo magtuturo. Ano sabi ng Romans, chapter 14, verse 12? So then, every one of us will give account of himself to God. Amen? Amen? Hindi sa akin. Sa Diyos. Meron kang ginawang mali, Diyos ang harapin mo. Ganyan po. Kaya huwag tayo maging judgmental na matalino niya. Ano ba yung judgmental? Now what is judgmental is when you take the truth and you beat people over the head with it and you enjoy it. Halimbawa, si tatay kayo, nagkasala. Judgmental ako. Totoo. Yung kasalanan. Ang gagawin ko ngayon, kay tatay na, pupukin ko siya. Pupukin ko ng pupukin. Ang tanong, ano ba ako? Judgmental ba ako? O am I treating? Parang nangyayari, tignan niyo po, lagi niyo paalalahanin, God loves the sinner. But God hates the sin. Amen? Sabi kami, na dapat pinupukot natin kasalanan, hindi yung nagkasala. Diba? Hindi tayo nakakatulong pag gano'n
Babanatan natin ang babanatan yung isang nagkakala. Nasira na yung buhay niya, nasira na yung pamilya niya, nasira na yung kanyang mga pinaharap. Ang kasalanan nandoon pa rin, nakangiti. Amen? Now, kaya tingnan niyo po, you tell the truth to help people. To change them, to develop them, not to harm them or to put them down, to cause them to feel bad. Yan ang tama. Amen? Hindi yung gagawin mo siya, bibigyan mo siya ng guilty trip. Parang nag-trip ka pa. No? Ano ang trip mo? No? Mag-guilty yung kausap mo. Di ba ganun? We become judgmental pag ganun po, mga kapatid. Amen? Isa pa po. Dalawa pa pala ito. Number 4, when you share your faith with people, respect. Don't reject them. Don't reject them. 1 Peter 3:15. But sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of hope that is in you with meekness and fear, having a good conscience, that whereas they speak evil of you, or as evildoers they may be ashamed, accuse you your good conversation in life. So ano po sinasabi dito sa atin? Sabi dito mga kapatid, pag hindi mo mag-sinishare mo ang Panginoon, huwag mo naman i-reject yung tao dahil hindi naniniwala na kaparehas mo. Alam niyo po, ang mga INC, pag hindi nila kapanali, sasaraduhan ka na dito. Hindi ka tatanggapin. Sa kanilang pagkatahan. Amen? Amen? Sabi ng Bible, na pag sinir mo, huwag mo siyang i-reject. Ano po? I-respeto mo pa rin. Ipanalangin mo. Amen? Amen? Okay, ito po yung panghuli. Ito na po yung oras. Isang ko na po. 5. When people are rude to you, respond politely. Amen? Pag salbay ang tao sa iyo, mag-respond ka rin po politely. Alam, sabi po ng Romans 12:17, recompense to no man evil for evil, provide things honest in the sight of all men. Salbahin yung tao sa iyo, huwag yung sasalbahin din. Ako po. Hindi yung anong ginawa sa iyo, yun yung gagawin mo. Sinalbahin ka, sasalbahin mo rin, hindi po. Hindi dapat. Ano niya? Parang ang hirap yata maging mananampalataya kung ganyan. Talagang mahirap. Mananampalataya yung madali. But si Kristo ba na namuhay dito para iligtas tayo, naging madali sa Kanya? Pero niyo po, galing sa langit. Ang yaman-yaman. Nung dumating dito sa lupa, mga kapatid, kahit na yung ulo niya, wala man lang paghihigaan, ano sabi? Mabuti pa yung mga packs, sabi niya, merong mga holes. Pero ako wala. Siya po, mga kapatid, ay basatin, napanganak sa mga magagandang mga ospital. Siya sa sabsaban. Amen? Wala po siyang diaper. Ang sabi po ng Bible na pinambalot sa kanya yung swaddling clothes, yun po yung pinagsasapin sa asno bago sumakay ang tao. Parang matigas na sako. Napaka. Yun po ang pinambalot. Buti nga sa atin, meron pa tayo yung sumot ng arine. Amen? Ganun po. Pero ano po ang nangyari po mga kapatid dito po? Ang respond pa rin niya po sa mga tao, polite. Amen? Kaya mga kapatid, tingnan niyo po. Lagi po ang respeto. Siyempre po, respect for authority
begins in the family. Ako po, nag-uumpisa yan sa ating tahanan. Saan ba natin natututunan yung po, tsaka po? Hindi ba sa loob ng tahanan? Yung mano. Di ba? Yung mano-mano. Di ba kasi alam natin mano-mano, hindi yung gano'n eh. Yung gano'n ba suntukan? Mano-mano tayo, no? Kaya pasagulero ang mga kasambahay natin. Kaya, ito niyo po lang. Pinapakita po sa atin, if a child doesn't learn how to relate authority and show respect, alam niyo ba, hindi po siya magiging matagumpay sa kanyang buhay, sa kanyang karir, sa eskwelahan, sa relationship niya, at higit sa lahat, sa kanyang pong buhay may asawa. Amen? Bakit hindi natutong magrespeto? Kaya sabi ko nga sa inyo mga kapatid, pag kayo maghahanap ng mapapangasawa, tignan niyo po yung nagugustuhan niyo kung paano ng respeto sa kanilang magulang. Nagsalbahe sa magulang, ayawan mo na. Kahit yan na lang ang lalaki na natitira sa mundo ito. Walang maka-amen, ano? Amen? Di ba, Chay? Si Marika. Mga amen yung puro kabulong. Wala na isa na lang, ayaw mo. Papata na ako. Amen? Di ba din na po ngayon ka maghirap, kaysa naman later on, kung sorry ka na lang na sorry. Ako. Yan ang batin, showing respect. Nawawala na po sa ating kapanahonan po. Kaya tignan niyo po, yung principle lagi kung babawala sa atin, ano yan? Honor your father and your mother. Amen? Tignan niyo, honor your father and your mother. Hindi ko sinabi, honor your parents' parental skills. Yung magaling na magulang, saka malagay yung honor. Wala na maganda. Ibig sabihin, sinabi ng Panginoon, honor your parents, honor your father and mother, mabait o salbahe sila, magulang, i-honor mo pa rin. Tama? Amen? Oh. Yung mother ko po, mga kapatid, sabi nga sa inyo, 3 months pa lang, naghiwalay na sila. Nalagay po yung aking mother sa survival mode. Kaya ginawa niya po, boyfriend ng boyfriend, para mabuhay kami. Kaya dumami po yung aking mga kapatid sa ina. Pero kailanman po, hindi ko siya kinahiya. Ayun nga lang, nung edad 41 po siya, namatay, napakabata. Ang edad ko naman na siguro mga nasa 40 years old, 50 years old naman. Gusto ko siya laging i-honor sana, nung lalo na nasave ako. Pero wala na po. Amen? Kaya kayong mga kabataan, ngayon nyo na po i-honor ang inyong mga magulang habang sila'y buhay. Huwag yung pag nakay St. Peter na saka kayo iiyak-iyak. Amen? Showing respect. Kaya ang tanong, may respeto ko ba sa atin yan? Kaya ko natin naman. Tayo po'y mananatili. Mapagpala ng Diyos, salamat po sa mensahe na amin pong narinig, napag-aral sa umaga nito. Amin pong inihiling, Panginoon, ang banal na Espiritu po ang patuloy ng kumilos sa aming mga puso, sa aming mga isip. Naway, Panginoon, makita namin ang aming mga sarili kung paano po kami nakikita sa mga oras nito. Lord, may mga pagkakataon, nagdidiman po kami ng respect. Pero ang tanong, kami ba ay nagbibigay ng respect? Kaya Lord, ilusin mo po ang bawat puso. Ano man po naging pagkukulang namin, ano man ang mga dapat pa namin matutunan, dito nga po sa altar ay aming mga ilapit ang aming mga sarili at manalangin po sa inyo.
Kaya Panginoon sa kanyaya, ikaw po o Diyos, ikaw siyang kumilos sa amin po kalagitnaan. Ito nga po Panginoon ay aming hiniling sa pangalan ni Jesus. Anong lahat na kayo ito sa tigil. Showing respect. Would you come? Inausap ka ng Panginoon na binarito sa alam. At sabi mo, Lord, thank you for the message. Nakita ko na kailangan ko matutunan ko yan. Halika dito. Maybe you become very disrespectful sa iyong pong pamilya, sa iyong asawa, sa iyong kaibigan, sa iyong eskwelahan. Halika dito. Iyaw ka maya. You come to the altar, talk to God in prayer. Sige. Amen. God bless you. Sige. Hindi ka nakapagbigay respeto. Alam mo nang kulang ka dyan. Sa iyong magulang o sino man na tao sa paligid. Amen. We treat people that they are broken. Sapagkat sila po ay broken, that they can be fixed. We help people. We consider people instead of demanding. Dapat mag-respond po tayo sa mga tao po politely. Kahit po sila may nasasabing hindi na maganda para sa akin. God wants to build our character. Gusto niya po maging maayos sa ating behavior. Amen. Mapagpala natin Diyos, salamat po po din sa mga anak po na nagsilapit dito po sa altar na yun. Pinupuri ka po natin, Panginoon. Salamat po din sa isang aral na yan naman binigay po sa amin. Na minsan nga, kailangan po kami paalalahanan ng mga ganito po mensahe. Sapagkat ito po ay amin po nakakalimutan na po. At unti-unti na po nawawala sa aming pong buhay, sa aming pong pagkatao. Salamat, Panginoon. Dahil ikaw pa rin ang lagi po namin halimbawa, modelo, Panginoon. Na kung anong klaseng buhay ang dapat namin maipamuhay dito po. Sa mundong ito na alam namin ay kapanahunan na po dahil paggalang ay unti-unti na po nawawala. Pero dapat, Panginoon, matutunan ng bawat isa sa amin ang paggalang ay hindi nawawala sa buhay ng inyong mga anak. Kaya Panginoon, salamat po sa mga lumapit. Lagi po na inyong pong tugunan ang bawat kanila pong nailapit at naipanalangin sa inyo. Sama-sama ka po namin tinataas, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Salamat po sa inyo. At ito naman po ay aming hiniling sa pangalan ni Jesus.